How to earn money on YouTube bago matapos ang 2025. Huwag mo nang palampasin to. Well, good news dahil hindi naman tayo madamot. I-share ko sa inyo ngayon yung 6 proven tips, especially sa mga beginners, kung paano ka kikita sa YouTube. Now na. Huwag mo nang patapusin yung 2025, simulan mo na. Hello mga ka-creators! Welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. So sa video na to, pag-uusapan natin yung 6 proven tips. Based po yan sa aking experience kung paano ka kikita sa YouTube bago matapos itong taong 2025. Number 1 tip, pumili ka ng topic. Pumili ka ng topic na hindi lang basta uso dahil napapanahon yun na yung gusto mong topic. Huwag ganon. Pumili ka ng topic na kaya mong panindigan ng matagal. Digan ng matagal. Kasi mga ma'am sir, kung pipili ka lang ng topic na hindi pang matagalan, mabilis ka lang mananawa, mabilis ka lang mapapagod, at mabilis ka lang ding susuko. Alam nyo mga ma'am sir, okay lang yun sa umpisa. Kasi dati, halo-halo din talaga yung mga ina-upload ko. For example, yung mga ina-upload ko noon, for example, vlog ngayon, tutorial bukas, may mga prank video pa, may mga cooking video pa. So, halo-halo talaga. Pagkakaalam ko kasi noon, okay lang yung ganun. Yun pala, nalito na yung algorithm ni YouTube. So, pati mga viewers ko noon, nalito na rin. Ang ending, wala tayong views. Pero in fairness mga ma'am sir, eto dito sa bagong channel ko, nung nag-focus talaga ako sa isang niche or isang topic, which is mga tutorial videos. Sobrang nakatulong talaga sa akin ng malaki. Doon nagsimulang tumaas yung subscribers ko, tumaas yung views ko, yung watch time ko, mabilis akong na-monetize. So ngayong 2025, hindi ka na mahihirapang mag-isip ng niche or topic mo kasi sobrang dami na nang pwede mong pagpilian ngayong 2025 ng mga topic na pwede mong gawin dito sa YouTube. Pwedeng tutorials, pwedeng lifestyle, ano pa, pwedeng reaction videos, paggawa ng mga reviews, mga honest reviews, paggawa ng mga motivational video. Yung bang mga video na kapakipakinabang, yung may mapupulot yung mga viewers mo, for sure talagang merong manunood ng mga video mo. And yun nga, sabi ko, pumili kayo ng topic or niche na kaya yung panindigan ng matagal. Yung kaya mong gawin ng paulit-ulit na hindi ka napapagod. In short, nag-i-enjoy ka. Kasi dito sa mundo ni YouTube, consistency is the key talaga. Kung gusto mong tumagal at kung gusto mong makasahod. Sa pangalawang tip, kailangan alam mo yung monetization rules ni YouTube. And mahirap kasi na nag-upload ka muna ng mga video, gumawa ka muna ng mga video na hindi mo alam yung monetization rules ni YouTube. Ano ba yung mga requirements ni YouTube para ma-monetize dito? Alam mo na ba? So kung hindi pa, ito yun. Ito yung mga basic requirements for monetization ni YouTube na dapat alam mo. Para ma-approve ang channel mo, kailangan mo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Para yan sa long videos. O di kaya naman, may option 2. Para sa mga shorts video, kung hindi mo na-reach yung 4,000 watch hours for long videos, pero na-reach mo yung 10 million views sa shorts in 90 days, may chance ka pa rin ma-approve sa monetization ni YouTube. Dati akala ko dito sa YouTube, dito sa mundo ni YT. So akala ko upload ka lang ng upload ng mga videos. Akala ko noon, ganun lang yung kalakaran dito. Nung inaaral ko noon yung requirements o yung mga requirements ni YouTube, doon na pumasok sa isip ko na, ay dapat pala, meron kang strategy dito. Dapat pala, meron kang diskarte para ma-reach mo ng mas mabilis yung mga requirements ni YouTube. At kapag na-reach mo na yung mga requirements na yan, then pwede ka nang kumita. Kaya kung gusto mong makasahod dito sa YouTube, gusto mong ma-monetize in the future, so meron kang ganong goal, aralin mo yung YouTube Partner Program. Pakaiiwasan ninyo yung mga content na may copyright o may reuse content. Lalo na sa pagpili ng mga music dito kay YT, very sensitive si YouTube when it comes sa music. May audio library si YouTube, libre, pwede nyo gamitin, safe pa kayo sa mga copyright na ganyan. Pangatlong tip na bibigay ko sa inyo mga ma'am sir, sa mga baguhan dyan, focus po kayo sa retention at CTR. Itong dalawang to yung gustong-gustong metric ni YouTube. As much as possible, gumagawa ako ng malakas na hook sa first 10 seconds ng video ko. Importante yun mga ma'am sir para mapanood ng mga viewers ninyo yung video nyo na yan hanggang dulo. At syempre, huwag nyo kakalimutan yung thumbnails at title. Lagi kong inuulit-ulit na dapat yung thumbnail ninyo or yung title is very interesting, attractive, yung tipong mapapaklik talaga yung mga audience mo, yung mga viewers kapag nakita yung video mo. Remember mga ma'am sir, dito sa bagong update kasi ni YouTube, kahit na bago pa lang yung channel mo, kung mataas yung CTR mo, yung retention mo, malaki yung chance at pwedeng i-recommend yung video mo na yan kahit kakasimula mo pa lang talaga sa napakaraming viewers, napakaraming audience dito sa YouTube. Ang 4 na tips na mabibigay ko sa inyo ay
gumamit ng shorts at long videos combo. So, pwede mong parehong gamitin yan. Meron ako ina-upload ng mga shorts videos, pero medyo madalang lang. And at the same time, long videos. Sa long videos talaga ako nakafocus. Pero it doesn't mean na wala akong mga shorts videos dito. So sa mga nagtatanong kung pwede bang mag-combine yung dalawang yan, yes po, pwede nyo pong pagsamahin yan sa inyong YouTube channel. Meron lang kasi talagang mga YouTube channel na gustong mag-focus sa long videos lang, yung mga i-upload, at meron ding mga channel na gustong mag-focus sa mga shorts videos lang. Isang strategy kasi yan para mas makilala yung channel mo ng algorithm ni YouTube. Kasi mga ma'am sir, kung napanood nyo yung mga videos ko about shorts, dito sa YouTube, yung shorts videos, mabilis ka kasing mag-viral dyan. Makikita nyo yung iba nag-upload 15 seconds na video lang pero million-million yung views nila. And then, from that short videos na in-upload mo, pwede mo silang i-direct doon sa long videos mo. Diba? Kasi pandagdag yan ng watch hours kung hindi ka pa monetize or ads naman kung monetize ka na. This 2025, ito yung winning combo ng mga creators or ng mga small content creators. Diba? Shorts videos para sa exposure ng long videos mo and then long videos para sa income mo. Ngayon, pang-5 na proven tips na mabibigay ko sa inyo, yung pag-engage sa mga audience ninyo. Yes, i-engage mo yung mga audience mo. Kumbaga, pansinin mo yung mga audience mo. Huwag mong deadmahin. Kaya sabihin mong 2 or 3 lang yan. Replyan mo yung mga comment. Or, kung may mga importanteng tanong na related doon sa video, kailangan mong sagutin yun. Lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Napaka-importante yan. Para sa susunod mga uploads mo, malaki yung possibility na bumalik ulit yung mga yan at manunood dahil hindi mo inisnab yung mga comment nila or yung mga question nila. At isa pa mga ma'am sir, ito importante to ha. Kapag napi-feel ng mga viewers ninyo na pinapansin mo sila, nakikipag-engage ka sa kanila, mas lalo silang nagiging loyal sa channel mo. Kahit hindi ka humingi ng support, nandyan sila para supportahan ka. So, kaya napaka-importante ang pag-engage sa mga audience. And ngayon kasi dito sa YouTube, meron na tayong community tab. So, pwede natin gamitin yan. Halimbawa, meron kang audience na nag-comment sa'yo, ganito, ganon. So, pwede mo siya i-shoutout doon sa community tab mo. And kung may mga concern, pwede kayong mag-usap-usap doon sa inyong community tab. So, yung community tab na yan, ginawa yan ni YouTube para pag may mga updates ka sa channel, updates mo lang yung mga members mo, yung mga loyal subscribers mo, viewers mo. So, pwede kang mag-post doon. And at the same time, pwede rin silang mag-post sa iyong community tab. So, pwede ka mag-shoutout doon. Ako, ginagawa ko yun para mas engaging yung ating mga channel. So, nag-i-engage tayo sa mga viewers natin at mga audience. So, pinakahuli na tip ko para kumita dito sa YouTube this 2025 mga ma'am sir is diversify your income. So, wag lang tayong umasa, palibasa nagkaroon na tayo ng ads dito sa YouTube, wag tayong umasa sa ads. Kaya nga, meron ng affiliate program si YouTube. So, pwede na rin tayong kumita through affiliates dito. And aside from that, meron ding membership si YouTube and pwede ka rin kumita dyan. And kapag maganda yung performance ng iyong channel, so, malaki yung chance na makakuha ka rin ng mga sponsor. So, ano ba yung tinatawag ng mga memberships na yan? So, for example, yung channel ko, makikita nyo dyan, kapag inopenan nyo yung channel ko, may makikita kayong join button. So, kapag kinlik nyo yon at nag-join kayo, so matic na yon na nakasama na kayo sa members ng aking channel. At doon po pumapasok yung memberships. And once meron ka ng mga members sa channel mo, kailangan mo silang alagaan. For example, meron silang mga concern. So, kinakailangan talaga na i-guide po sila. And isa rin kasi sa kagandahan kapag nag-join tayo sa mga membership na yan is nakakatulong din kasi yan para makilala yung ating mga channel and magkaroon ng mga bagong makakilala or kaibigan ng mga kapwa content creator din dito sa YouTube. Anyway mga ma'am sir, kung meron kayong mga question or clarification or kailangan nyo ng guidance sa inyong mga YouTube channel, pwede nyo naman po akong i-message sa aking mga social media accounts and sumasagot naman tayo even sa mga non-member ng ating channel. So ito yung aking FB page, pwede nyo akong i-message dyan mga ma'am sir. Active naman ako dyan. But I suggest na kung gusto nyo ng mabilisang reply, dito nyo ako i-message sa TikTok account ko dahil mas active ako dyan. Everyday nag-open ako ng aking TikTok account. So, ayun mga creator, ayan yung 6 proven tips na based sa experience ko na nag-work sa akin na mabibigay ko sa inyo na I'm sure no, makakatulong at may possibility na mag-work din yan sa inyo. Lalong-lalo na kung meron kang goal na kumita ngayong 2025. Huwag mo nang patapusin yung taon na to, simulan mo na.
And for those naman na mga interesado na gustong pasukin yung pagiging content creator dito sa YouTube, so paano ba gumawa ng YouTube channel? So meron tayong ginawang video dyan. Panoorin nyo lang yung video na to. Ilalagay ko yung link sa description ng video na to. And also, sa mga nagtatanong naman at hindi pa alam yung updated requirements dito kay YouTube, so meron din po tayong video dyan. Hindi na kayo mahihirapan maghanap sa playlist ko. So nilagay ko na rin sa description ng video na to. I-click nyo lang yung link na nasa ibaba. Again mga ma'am sir, ayan mega shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, mga bagong viewers, bagong subscribers ng ating channel, yung mga loyal subscribers natin yan, and yung members ng ating channel, ayan mega shoutout po sa inyo mga ma'am sir. God bless po and more power din po sa inyong mga channel. If you think na nakatulong ang video na to, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So yun lang po, have a nice day, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!